Pagbukas ng pinto ni Sakura mukha niya ay naiinis. Tinanong naman ni Kotoha kung bakit. Lakas ng loob mong gawin akong kabayo mo. May bitbit palang matanda si Sakura. Na ang pangalan ay Granny Sato. Bumaba ka na sasampalin kita pag-galit na sabi ni Sakura. Tumalo ng matanda mula sa pagkakabuhat ni Sakura. Sabi ng matanda sa kanya kanina masakit ang balakang niya at halos di ito makatayo. Lumalabas na naisahan ng matanda si Sakura. Kahit anong gawin mo taga-Fahrenheit ka pa din sabi ng matanda sa kanya. Nagpasalamat ito at sinabing lifesaver si Sakura. Nahihiya si Sakura ay gusto na umalis. Niyaya naman muna siya ni Kotoha kumain, ngayon ang unang araw mo sa Fahrenheit di ba mamayang hapon papasok mo alis just palang excited ka no pabirong sabi ni Kotoha, naglalakad-lakad lang ako sabi naman ni Sakura. Maraming interesadong gawin dun sabi naman ni Kotoha. Inis naman ulit si Sakura. Sa gitna ng pag-uusap nila may pumasok na isang lalaki habang tinatawag si Kotoha at sa entrance palang natapilok na ito. Binati naman ni Kotoha ang lalaki ito pala si Nirei. Binati din ni Nirei si Granny Sato. Tinanong naman ni Nirei si Kotoha kung anong itsura niya sa bagong uniform niya. Di mo pa natanggal ong tag sabi naman ni Sakura. Oo nga sabi naman ni Inga. At natamba na naman dahil lang sa tag pati pala tag sa pants niya di niya natanggal. Fearin din ba tatanong ni Sakura? Pareho kayong first year sabi ni Kotoha. Taga-ibang taon ka ba sabi ni Nirei. Oo at di na mahalaga yon sabi ni Sakura. Anong meron sa ganyang buhok tapos ganyang mata sabi ni Nirei. Bakit anong meron seryosong tanong ni Sakura. Stress ka? Mabigat siguro pinagdadaanan mo kahit bata ka pa sabi ni Nirei. Napaisip naman si Sakura sa sinabi sa kanya habang si Kotoha naman ay nagets agad ang biro kay Sakura. Nainis naman ka sa pagtawa ni Kotoha habang natatawa pinakilala ni Kotoha ang isa't isa. May binunot naman si Nirei na booklet na may nakasulat na top secret at napatanong kung ano ginagawa ng di kilalang tao dito. Ganyan lang talaga yan walang masamang gagawin yan sabi ni Kotoha. Alam mo ba na di ordinaryong school ang Fahrenheit ang miyembro ng school ay tagapagtanggol ng mga taong lokal. At syempre isa ako sa kanila kaya naman ano ginagawa ng katulad mo dito na di kilala at walang anumang koneksyon sa Fahrenheit. Kukunin ko ang top spot sabi naman ni Sakura. Maganda maging hero of justice ng town at mukhang marami malalakas doon pakiramdam ko sasaya ako kung isa ako sa magiging pinakamalakas doon. Huwag kang nagsasabi ng mga bagay na di mo kayang gawin dahil kung ginawa mo yan mapapanood ka sabi naman ni Nirei sa kanya. Tawang-tawa naman si Kotoha hinamon naman ni Sakura si Nirei sa labas ng suntukan. Bigla naman nagmamadali umalis si Nirei at sinabing magpapatrol pa siya sa town bago pumasok sa school mamaya dahil ngayong araw isa na din siya sa mga hero of justice ng kanilang lugar. Nakakatawa siya hindi ba sabi naman ni Kotoha kay Sakura. Ganong klaseng tao papasok sa Fahrenheit? Ganong klaseng tao walang gagawin sa laban sabi naman ni Sakura. Sigurado ka ba dyan sabi naman ni Kotoha. Marami na akong nakitang ganon sabi ni Sakura. Inalok ni Kotoha si Sakura ng kape. Ginawa namang halimbawa ni Kotoha ang kape ay kulay pula ngunit marami ang di nakakaalam nito ang alam lang nila ay ang nakikita nila sa lalagyan at ito ay kulay brown at ito ang alam ng karamihan. Kaya wag ka sana maghusga agad sa nakikita mo lang sabi ni Kotoha. Tinanong naman ni Sakura si Kotoha kung malakas ba talaga ang lalaking yon. Yan lang ba mahalaga sa iyo sabi ni Kotoha. Nasa labas na si Sakura at habang naglalakad hinarang siya ng mga may-ari ng bakery at inalok siya ng libreng tinapay. Tinanong ni Sakura kung para saan. Malaking tulong sa amin ang mga estudyante ng Fahrenheit at gusto namin magpasalamat sa ganitong paraan. Ikaw din ang galing mo kahapon ikaw ang usap-usapan dito sabi naman ng babaeng may-ari ng bakery. Di pa ako gutom sabi ni Sakura sabay umalis na ito. Hinabol si Sakura at binigay ang tinapay at sinabing kainin na lang ito mamaya. Nahiya naman ang tinaggap ni Sakura ito. Habang patuloy si Sakura sa paglakad maraming taong nagpapasalamat at nagbibigay sa kanya dahil sa ginawa niya kahapong tulong. Napaisip naman si Sakura kung bakit sobrang bait ng mga tao sa katulad niya. Akala ni Sakura di niya mararamdaman ang ganong traito kahit kailan. Bigla naman nagulat si Sakura dahil bigla may lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Si Nirei naman ay napalaban sa isang skinita. Bakit daw nakialam si Nirei kanina sa pinupormahan niyang babae? Halatang ayaw naman sa'yo ng babae sabi naman ni Nirei. Tinutulungan niyo ang town at tinatawag niyo sarili niyong Boferen o anuman pero kayo namyuan ang halatang may kailangan ng tulong. Pinigilan naman ni Nirei ang lalaki para makaalis. Di ka magiging hero umuwi ka na at umiyak sa nanay mo tawa naman ang mga kasama nito. Sumugod naman ulit si Nirei at sinabi ang motto ng mga taga-Fahrenheit na sino mang manggulo at may masamang loob ay paparusahan ng mga Boferen ng walang alinlangan. Nagtawanan naman ang mga ito sa narinig.
Nainis na ang lalaki dahil ayaw bumitaw ni Nirei sa kanya kaya naman pinagsusuntok niya si Nirei at sinabing wala siyang paki kung windbreaker pa kayo ang mapaparusahan, sabi ng lalaki. Agad namang dumating sa eksena si Sakura at pinatalsik ang lalaki sa isang sipa. Bakit mo ko nililigtas, sabi ni Nirei. Taga-Fieren ka din ba? Balak mo ba iligtas ang kaibigan mo? Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ayaw ko lang talaga sa mga mahihinang piling malakas. Nainis ang mga kalaban at sumugod na ang mga ito. Di mo sila kaya, sabi naman ni Nirei. Matapos ang isang transition bagsak na agad ang mga kalaban. Namangha naman si Niri sa nakita at sinabing ang bilis, parang pumikit lang ako saglit tapos na ang laban. Sino ang lalaking ta? Paalis na si Sakura at nagpasalamat naman si Nirei at sinabing disappoint ka siguro kasi ang katulad ko papasok din sa Fieren High. Di kita sinasadyang iligtas, maraming nagpapanggap na malakas kung saan-saan at di ko alam kung ano nakain mo para mag-enroll sa Fieren at ngayon alam ko na ang kakayahan mo. Sumingit naman si Nirei at kwento ang buhay niya noon na palagi siyang nabubuli hanggang sa may magligtas sa kanyang taga-Fieren mula noon. Ginusto niyang maging katulad ng lalaking nagligtas noon sa kanya pero sobrang hina niya. Naalala niya ang sinabi niya kanina tungkol kay Nirei pero sa nakita niyang tapang ni Nirei kanina nagkaroon ng respeto si Sakura sa kanya at sinabihang mahina ka pero di ka naman umaatres sa bakbakan. Dumating naman ang babaeng nagtawag kanina ng tulo MG kay Sakura at nagpasalamat kay Nirei sa ginawang katapangan niya kanina. Nagpasalamat din ang babae kay Sakura at namula na naman siya sa hiya. Tinawag ni Nirei sa Sakura at nilabas ang top secret booklet niya at tinanong si Sakura ng tungkol sa kitaohan niya. Maraming tanong si Nirei, na irita naman si Sakura at binatukan niya si Nirei. Gusto lang naman daw ni Nirei mangolekta ng data sa mga taong malalakas. Namula na naman si Sakura at umalis na at sinabing gawin mo gusto mo. Sinabi ni Nirei na panonoorin niya siya ulit makipaglaban at habang ginagawa sasamahan niya na din si Sakura. Sa tingin mo di ko alam pumuntang school? Marami akong kilala dito at kanisaido ko pasikot-sikot dito, sasamahan kita hanggang sa tuktok, sabi naman ni Nirei. Hinayla niya na si Sakura para pumuntang eskwelahan. Sa eskwelahan ng Fieren may isang lalaki at winelcome ang mga first years. Sa ibang lugar naman nakaupo pa si Sakura habang kumakain. Nasarapan naman si Sakura sa tinapay na bigay sa kanya kanina. Alam naman ni Nirei kung saan galing ang tinapay. Pero kailangan na daw nila umalis. Minadali niya na si Sakura, nasa Fieren School na sila at excited na sila dahil gusto ni Sakura makakita ng kutulad ng mga taong nakasama niya makalaban kahapon. Nakita naman ni Nirei ang class roster paper, tinignan ang mga pangalan nila at naging magkasama sila sa klase. Masaya si Nirei na makasama si Sakura sa isang klase. Tinignan ulit ni Nirei ang listahan at nakita ang mga iba pang malalakas na kasama niya sa klase. Kilala mo sila? Hindi, pero sila ay astig. Pakilala ko sila. Hindi na, sabi ni Sakura. Importante na kilala mo ang mga makakasama mo sa klase. Nagulat naman si Nirei sa nakita niya sa listahan. Anong meron? Takot na takot man naman ang mukha ni Nirei. Ano nangyari sa hype mo kanina? Gusto mo na ba umuwi? Sakura, magpakatino ka sa loob ng klase, maging pala kaibigan ka, sabi ni Nirei. Niloloko mo ba ako, sabi naman ni Sakura. Seryoso ako, outsider ka at baka pagkamalan ka nilang kalaban kailangan ipakita mo na wala kang gagawing masama dito sa Fieren. Habang nagsisilite si Nirei, nag-stretching naman na si Sakura. At sinabing di ko alam kung anong mga klaseng tao nasa loob kaya dapat mag-warm up muna ako. Di ka ba nakinig sa mga sinabi ko, outsider ka at baka pagkamalan ka nilang kaaway at ang delikado pa doon ay baka buong school makalaban mo. Wala akong pakialam kung kalabanin ako ng lahat, yun naman ang gusto ko, ang mapunta sa itaas ng pinakamalalakas. Binuksan na ni Sakura ang pinto at nabaling ang tingin ng klase sa dalawa. Natakot naman si Nirei sa mga titig ng mga kaklase niya. Mukhang di na masabi-sabi naman ni Sakura sa mga nakikita. Ikaw siguro si Sakura, sabi naman ng isang lalaki na papalapit sa kanila. Ano naman kung ako? At sino ka ba, sabi naman ni Sakura. Nagpasensya naman si Nirei para kay Sakura. Yang eye patch, yang mahabang earrings. Walang duda ikaw si. Ako si Leonardo DiCaprio, sagot ng lalaki. Nagulat naman si Sakura dahil pang Fori Egner ang pangalan niya. Japanese ako, sabi naman ng lalaki. Di ko inakala na palabiro pala siya sa personal. Ikaw si Suho, di ba, sabi ni Nirei sa lalaki. Oo, yun ang tawag sa akin ng karamihan. Ang eye patch pala nata ay nagsesil ng mga ancient Chinese spirit. Sa nakaraang aksidente mo yan, di ba? Yun ang sabi ng iba. Nainis naman si Sakura dahil pinagtritripan na pala siya kanina. Inawat naman ni Nirei si Sakura at sinabing sa mga first years isa siya sa mga kilalang malakas. Tama na ang tungkol sa akin, ikaw naman Sakura, anong tungkol sa'yo? Seryosong pagkasabi ni Suo. Sabi na nga hindi welcome ang mga dayo dito, sabi naman ni Nirei. Nabalitaan ko lahat yon, ang galing nun, ikaw ang usap-usapan sa Main Street kahapon, di ba? Sabi niya kay Sakura.
Nagtataka naman ng ibang study auntie kung ano tinutukoy si Suo. Kung away na pinuntahan nila Hiragi kahapon bago sila dumating ang una na nakikipaglaban doon para iligtas ang town si Sakura. Totoo ba sabi naman ni Nirei? At ang ibang kaklase naman nila ay nabilib kay Sakura. Handa ng lola ko kahapon sabi niya may lalaking naka-fair and uniform na nakikipaglaban. Sabi na nga may dayong darating dito sabi ng isa pang lalaki. Wala pang pasok kahapon pero naka-uniform pababol pa ng isang lalaki. Lumapit na ang ibang kaklase nila na parang fanboy at natuwa naman si Nirei at maganda na ang pakikitungo nila kay Sakura. Bakit ka napunta dito para mag-enroll sabi ng isang lalaki? Kukunin ko ang top spot sabi naman ni Sakura nagulat ang lahat sa sinabi niya. Nataranta na naman si Nirei. May nagbato ng upuan at mukhang narinig ng lalaki ang sinabi ni Sakura kaya ito naiinis. Masaya naman si Sakura dahil may makakalaban na siya. Huwag mo siya labanan sa buong klase o kaya sa buong school siya ang pinakadelikado na dapat iwasan. Siya si Kyotaro Sug-Ishita. Gusto ng ganyan sabi naman ni Sakura. Sumugod na si Sug-Ishita at sa lakas ng suntok niya nasira ang lamesa. Nagharap na ang dalawa. Ngumiti si Sakura at sinabing nagugustuhan ko ang mga nangyayari.